ay lumuhod at magpasalamat muli. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa inyong harapan sa oras na ito. Nagpapakumbaba na kami ay yung binigay pangunawa, Panginoon, sa oras na ito binigay mo ng pagkakataon na makaalam ng iyong mga salita, makapagsisi sa aming mga kasalanan at binigyan mo ng pagkakataon na mabago ang aming mga buhay. Kaya Panginoon, nawa ang Lord sa oras na ito, pangunaan mo po kami sa mga salita na gusto mong iparinig at parinig sa aming mga kapatid, lalo na po ngayong oras ang aming pagsamba. Panginoon, wala po akong alam dahil ang sinasabi mo sa iyong salita na hindi lahat ay puro. Kundi Panginoon, andito ako, nagpapagamit sa iyo. Panginoon, wala din Panginoon kung paano, Lord, ang pagkakataon na pinagkakaroon mo sa akin. Dagdagan mo, Panginoon, ang aking pananampalataya. Buksan mo ang aking isip at ang puso ko yung linisin, Panginoon, para maging karapat-dapat sa iyong harapan. Panginoon, sa iyo po ang kapurihan ngayon at magpakailanman dahil kung wala ka, wala kami magagawa. At magtitiwala kami nananalig sa iyong mga pangako, Lord, na hindi mo kami iwan ni pababayaan man. Kaya sa oras na ito, wala po kami ibang tinataas, kundi ang pangalan mo, Jesus, na nagbigay sa amin ng pag-asa sa inaharap. Kaya sa oras na ito, nagpapasalamat po ko. Unang-una, Panginoon, sa iyo, sa aming mga kapatid na nananalig, na nagpapatuloy naghahanap ng iyong kapangyarihan ng sabayan mo, Lord, ang aming mga pangarap na makarating hanggang wakas, Lord. Kaya ikaw, Panginoon, ang mga pangyarihan Diyos, sa iyo kami, tumuyo ko, sa iyo kami nananalig, dahil kung wala ka, oh Lord, wala kaming magagawa. Kaya sa oras dito, nawa ang mga salita, Panginoon, namin pag-aharalan, oh Lord, ay maging pakilabang sa aming lahat na nakakarinig at maging ang lahat, Panginoon, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Gabayan mo po kami lahat at magnubayan mo, buksan mo ang aming isipan na aming mga puso na sa gayon, oh Lord. Kayo ay aming mapasaya. Kaya salamat po sa oras na ito, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So maraming salamat po sa oras na ito. Ang mga kapatid, alam po ninyo, katulad kanina, ilang araw kung minsan yung pagpapasalamat sa Panginoon, kung minsan parang kung nag-aaral tayo, parang walang nakakaranas sa kapahitan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Wala pong nagpapatotoo. Pero kung tutuusin, sadya pong napakahalaga, napakahirap sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung minsan naiisip mo, naglilingkod ka sa Panginoon, pero ang nangyayari sa iyo, bakit nagkakaganyan ka? Di po natin maiwasan. Bakit yung tao kung minsan, dahil alam niya, naglilingkod siya sa Panginoon, pero pagdating ng mga pagsubok ay nangihina siya. Ako, pero kung nagbabasa po tayo ng Bible, sadya palang napakahalaga ng mga pagsubok sa isang nananampalataya. Doon po nakikita natin ang katatatagan kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Ako, meron po akong konting naihanda. Kung minsan po gusto ko na rin sumurrender dahil talagang nakikita naman ninyo, hindi naman ako talaga guro.
talagang mahina po ako. Yan tinatapad ko kung minsan pagkatapos kong nabasa, hindi lang nabasa, pagkatapos kong ginawa, kung minsan nakakalimutan ko. Pero dala ko ng, umiingi ako ng karunungan sa Diyos kung bakit kailangan sa mga verse. Dito po, basahin natin yung Mateo 5:16. Kailangan pala ang tao, kaya tinawag ng Panginoon, binigyan niya ng liwanag, ilaw. Ano po? Sabi ko rito, lumiliwanag na gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Mabubuting gawa. At kanilang luluwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Katulad po ng kalagayan natin. Alam nila, naglilingkod tayo sa Panginoon. Tapos, kung hindi naman nila nakikita yung nababasa natin yung pinapagawa ni Panginoon ng utos ni Kristo sa ating buhay, paano po nila lululuwalhatiin ang Panginoon nating nasa langit? Diba? Gawa ang gawa, salita ka ng salita, pero hindi naman pala natutuwa ang pinaglilingkuran natin. Kaya ang pong paglilingkod sa Panginoon ay hindi po biro-biro. Dahil ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya nakikita naman po natin, kung minsan ako po, wala na akong tinatago. Kung minsan napapagsubukan din ako dahil sa katigasan ng aking ulo. Tama po yung sabi niya, pinapahamang ng tao ang kanyang sarili pagkatapos sa Diyos ang bagsak ng sisi. Ano po? Naniniwala tayo. Kaya yung mga kapatiran, yung mga nakikipag-aral ng kulang ng unawa, kung minsan ay sasamba siya ngayon, sa susunod wala, sa susunod mayroon, sa susunod wala. Kasi hindi po nila nauunawaan kung ano ang utos ng ating Panginoong Yesus. Kaya palakpakan po natin ang bawat sarili natin. Katulad nga po nung sabi ko, ang pananampalataya kung minsan ay parang sasakyan pumapasada. Merong sumasakay, merong bumababa. Mapapansin po natin kung minsan yung kapatid natin wala, pero merong dumarating ng iba. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Kung mayroong mahina, mayroon namang malalakas. Kaya hindi po natin talagang ma-perfect na po. Sabi nga nila, walang perfect ni church. Ako, nagpapasalamat ako. Lumampas na ako sa 2 taon nandito. Pero nung una po, pumunta ko rito, naisip ko, kahit ang misis ko hindi ko maisama. Kasi pag sinama ko siya ako, mawawala na siya ng buwan. Kasi kung hindi kami 5, 7, pinakamaraming siyam. Kaya pag meron yung dumating na bisita noon, parang naiiyak ako. Kaya hiniling ko sa Panginoon, yung dati sana noon na pumupunta ko rito ng madaling araw, nananalangin, nagpapasalamat, umiingi. Parang hindi ko na narinig sa aking sarili. Ang isip ko, sayang yung mga pinapagpaguran. Kaya kung minsan meron pong papuri na unang pag-ibig, no? Pag yung unang pag-ibig, parang hindi mo nararamdaman. Pero napakabuti po ng Panginoon. Lahat ng pagkakataon binibigay niya sa tao. Pero ang tao, sa katigasan po ng kanyang ulo, sa hindi pagkaunawa. Dahil kung tatalikuran po natin ang Panginoon,
sino po maharapin natin. Pagdating ng oras, siya rin po. Siya rin ang maharapin natin. Opo. Kaya pag-aaralan po natin kung paano, kahit kakonting ako lang, dito po, balik po natin sa 7:7 ng Mateo. Tawag po tayo, sabi niya, lahat ng kaluluwa ay akin. Pero dito, sabi po niya, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Nagsihingi po ba tayo sa Panginoon? At ang inihingi po ba natin ay nararamdaman natin ng binibigay niya? Nako, magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Bo, po, ang Diyos ang nagsalita dyan. Tinuturuan niya tayo. Ako, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Ako, sana po kayo nagsituktok na hindi binuksan. Ako po, nung nasa sanglibutan pa ako po ang nagpagawa ng bahay namin. Pag 10 oras na umuwi, kahit anong tuktok ang gawin ko, hindi na po mabubuksan. Buti na lang kung may duwil sa labas. Magdamag, kinakain ako ng lamok. Napakahirap po, nasa sanglibutan, nataanan po talagang. Yun po kasi sayang na kung hindi ako binago ng Panginoon, baka nakapahinga na ako sa bulak. Lahat po ng mga bisyo na hindi ka dapat na gawin na inagawa ko. Pero nandito po ako sa inyong harapan na hindi nahihiya na nagsasalita dahil binago po ako ng Panginoon. Palakpakan po natin yung kaya kung ang liwanag na binigay sa atin ng Diyos na hindi nagliliwanag, ano po ang parte mo sa buhay ng Diyos? Pinapahiya po natin ang Panginoon. Yung anghel ko po, napinsan mo yung puro lalaking anak niya natira matatandang binata. Dahil nakikita niya po ang mga ginagawa namin. Pag pumunta kami sa kanila, meron po sasabihin sa amin. Ang ganda po ng sasabihin, ipasok nga ninyo ng bor na ganito para tumino. Yun lang po. Yun lang po. Nagpapasalamat ka na sa Panginoon. Kung wala silang nakikita sa amin na nabago kami, hindi nila masasabi yung gano'n. Pero siya, ayaw naman niyang pumasok. Bakit yung anak niya ang sinasabi niya, pasok namin sila ay ng born again ng mga anak nila? Dahil puro konsibisyon ng ginagawa, lasing, away-away, nako, kaya napakabuti po kung ating magagawa ang utos ng Kristo. Ginagawa po niya tayong isang halimbawa, isang ehemplo. Kaya binibigyan niya tayo ng liwanag para liwanag, hindi yung katitisuran. Kaya napakahalaga po na isang tao ay mapasok sa kalagayang nagpapakabuti. Ngayon kung sabi mo, katulad po ng iba, sabi nila, born again sila, kung paano yung ginagawa nila, hindi naman, wala naman silang binago. Kung nagsusugal sila, nagsusugal din. Marami po. Kaya isa tayo sa naging mapalad kung nararanasan natin may binago sa atin ng Panginoon. Kaya sa ating pong pagsamba, sa ating kailangan alisin po natin yung pagkukunwari. Mabait ka sa simbahan, mabait ka sa kapwa,
ang manggagawa mo sa simbahan, pagdating mo sa inyo, pagdating mo sa ibang lugar, nakikita ka naman ng iba o yung mga kapitbahay. Ako, yun po. Sabi nga niya, anong may bibigay mo kung wala ka? Dahil totoo po, kahit nakikita natin walang tumitingin sa atin, pag pumasok tayo sa ganitong kalagayan, marami po yung nagmamasid sa mga gawa natin. Kaya sabi niya, ang punong kahoy na hindi namumunga, ano pong ginagawa ng Panginoon, pinapuputol niya. Kaya isa po tayo sa mapagpalad sa oras na ito. Alagi nating tatandaan, hindi po natin madadaya ang Panginoon. Lahat po ng mga gawa natin, kayo lang ang nakakalam at ang Panginoon. Mga gawa natin, wala naman pong bawal sa tao. Walang bawal. Kaya lang, kailangan isaayos mo yung gawa. Wala po tayong makikitang bawal sa Panginoon. Kaya lang meron siyang salita para tayo ako nawawala. Bakit magkakaganito ka ba kung hindi mo susundin ng utos ni Kristo? Mabait po, Panginoon. Lahat ako, kung minsan, akong mag-isa, iisip ko yung mga nangyayari sa akin. So, sobra yung pagod ko dahil sa katigasan ng aking ulo. Sumusobra yung pagod ko dahil kung minsan sumusuway ako. Isa na akong nagbabasa ko sa kanyang mga salita. Sabi niya, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa lupa kung wala kang pag-ibig sa Panginoon. Kung minsan may gawain, unahin mo pa yung gawa ng... Hindi po natin maaalis yun. Pero dahil kung minsan kulang tayo ng pananampalataya, kulang tayo ng tiwala sa Panginoon, kaya tayo ay naliligaw. Ano po? Kaya napakabuti po ang Panginoon. Sa oras na ito, aking pong pinasasalamatan ng Panginoon na kung minsan masakit din sa aking looban, mayroon akong gustong gawin. Parang inuutos niya sa akin, tumatigas ang ulo ko na hindi ko parang yung kalaban talagang. Kaya ngayon ko lang po nabigyan ng pangunawa yung panalangin. Nung pinapag-aralan ko yung panalangin ng brother ko nung una, yung sinasabi na yung paano yung panguli ang autorisasyon na binigay mo sa akin, pinagkalog mo sa akin, sabi ni brother Rod, aming sinusuway ang gawa ng kalaban katulad ng kailangan ko pala sa panalangin para layuan ka ng kalaban. Kung minsan inaagaw niya yung pansin mo, kung minsan yung mga salita mo parang nililigaw ka, meron kang iniisip, may sumisiksik sa iyong naisipan ako. Kaya pinapag-aralan ko rin kung ano nabasa ko naman, sabi niya lahat ng yun ay makukuha sa panalangin at kailangan may kasamang fasting. Pero ako po isang beses walang naranasan ng fasting, isang araw lang sa edad ko ito. Pero sabi niya sa akin, kaya mo. Hindi pa nasubukan kaya hindi pa ako nagbababad sa pagsasalita sa harap dahil kulang pa po Panginoon. Sabi ko sa kanya, bigyan mo ko ng tapang, bigyan mo ko ng kaunawaan, kung bakit kung minsan nababasa ko yung mga salita na parang hindi ko nauunawaan. Kaya narito po ako, humihingi pa ng konting panahon, Panginoon. Dahil meron naman siyang nagsasabi, kailan pa?
Baka mamaya patuloy na yung baka mo hindi na magawa. Ano po? Kaya ang napapasin ko talagang napakabait po ng Panginoon. Kumisan, katulad po ng biyanan ko, ilang linggo rin siyang nagkasakit. Isang beses ko lang siyang pinag-pray, kaming dalawa ni sister. Pero alos pinag-pray ko pag natutulog akong mag-isa dahil sina sister pinapantay nila. Umiingi ko ng karagdagan na additional dahil nakikita naman po ninyo kanyang mga gawa. Mabait naman po ang biyanan ko. Hindi ko po lubos ang makagawa. Pero ngayon, palakpakan po natin ang Panginoon. Magaling na po siya. At nagtataka siya sa kanyang nagawa. Hindi po niya alam ang kanyang nagawa. Naiiyak pa siya ngayon. Bakit daw niya nagawa yun? Talagang himala po yung nangyayari. Dahil tayo nagbabasa ng Bible, nananalig sa Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan. Hanggang meron pagkakataon pinibigay. Kaya lang po yung tao sa katigasan ng kanyang ulo. Ang pangarap kong minsan, pero napakabuti po ng Panginoon sa mga binigay niya sa amin na katuwang dito, isang pamilya. Ang pangarap ko po magkaganon. Hindi ko lang alam kung kailan ibibigay ng Panginoon na kami ng mga anak ko ay magkama-sama. Kaya ako po'y nagagalak. Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti. Hindi lahat ng nagsasamba, hindi lahat ng pumupunta sa simbahan ay perfecto. Pero kailangan po hilingin natin sa Panginoon. Dagdagan pa niya ang ating mga panahon.